nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo, dagdagan mo pa ang buhay na iyong bigay sa amin, upang sa mga dinalisay mo sa pagkamasawayin ay hindi mahadlangan kamtin ang iyong pagiliw. Sa pamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, "Napakatigas ng ulo ninyo, di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, yun din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi ipinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos, at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan pagkatapos. Sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nangangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito,
Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Ikaw poon aking pinananaligan. Nagbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Nagbibigay kasiyahan, pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, ano pong kababalaghan ang may papakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagat ang pagkain bigay ng Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin,
ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng nanonood sa atin sa ating mga social media platform. Meron pong koleksyon ng kwento ang mga Hudyo. Ang tawag ay Legends of the Jew. Mga kwento ito ng mga Hudyo na may laman na aral. At ang isa sa kwento nila, Legend of the Jews, ay tungkol sa mag-asawang Datan at Abiram. Sila yung mag-asawang kumuha ng tinapay at itinago. Noong panahon na kung saan umuulan ng mana sa langit, nung bumabaksak ang tinapay mula sa langit, ito mag-asawa na alam naman nila bili na bili ni Moises na huwag magtatabi ng pagkain. Huwag silang kukuha ng pagkain na sobra-sobra at pagkatapos itatabi. Ito mag-asawang ito dahil natatakot sila sa disyerto, natatakot maubusan ng pagkain, natatakot magutom. Anong ginawa? Nagtago ng pagkain. Kinuha nila yung mga manang sobra, nilagay sa isang lalagyan, tinago sa kanilang tolda. Tolda dahil sila'y naglalakbay. Ano nangyari? Pagdating ng gabi, ang mga tinapay na kanilang tinago ay naging mga uod. At yung mga uod na yun, lumabas sa kanilang tolda. Kaya nalaman ng bayan ng Israel na mayroong mag-asawa na hindi sumunod sa utos ng Diyos. Huwag magtabi ng pagkain. Sa ating ebanghelyo, narinig natin na kung saan galing ang mana sa Diyos. Bakit binawal ni Moises, sa pamagitan ni Moises, binawal ng Diyos na magtabi ng pagkain o tinapay na galing sa langit ang mga Israelita? Una, dahil sila'y naglalakbay, ayaw ng Diyos na mabigatan ang tao. Ayaw niya mabigatan sa pagdadala at suliranin sa kakainin ang mga Israelita. Kaya siya yung nagpapaulan lagi ng tinapay. Ayaw niyang maiintindihin ang mga Israelita sa kakainin. Ayaw niyang mabigatan sa paglalakbay. Kalawa, ayon sa pagninilay na yan, gusto ng Diyos ang binibigay sa atin laging bago at mainit. Di po ba pag kumain tayo ng pandesal, hot pandesal, nilagyan mo naman tikilya, masarap kaysa pandesal na malamig. Nais ng Diyos, bago at mainit ang kanilang tinapay. At ang ikatlong katwiran ay umbagang sinusubok ang kanilang pananampalataya na mapakita nila araw-araw na sila'y umaasa sa kagandahang loob ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit ayaw ng Diyos noong unang panahon na magdala ang mga tao ng mana at itago. Lagay natin ngayon sa panahon natin. Ayaw ng Diyos na mabigat ang buhay natin. Ayaw ng Diyos na marami tayong intindihin at alalahanin. Maraming tao nakakalimot sa Diyos dahil sa kanyang pag-iintindi sa mga suliranin sa araw-araw. Ang dami-dami nating dinadala na nakalimutan nating unahin minsan ang Diyos. Ang dami nating iniintindi na nakalimutan nating intindihin ang kalooban ng Diyos. Ang unang utos niya, ang dahilan ng utos niya, huwag magdala ng mana para wala kang intindihin sa buhay. Lagay mo yan sa buhay mo. Unahin mo ang Diyos at lahat ng intindihin sa buhay, bahala siya. Dahil nananalig tayo sa Kanya. At ang ikalawa, laging bago ang binibigay ng Diyos sa atin. Kapag gumising tayo sa umaga, bagong umaga yun.
ang gising natin kaninang umaga ay hindi gising kahapon. Gising ngayon. At bawat araw, merong bago ang Diyos sa atin. At ikatlo, sinusubukan ba tayo ng Diyos? Para malaman natin, hindi nanunubok ang Diyos. Maring tayo, sinusubukan natin ng Diyos. Pero siya alam niya ang lahat. Para malaman natin kung araw-araw nga umaasa tayo sa Kanya. Umaasa ba tayo sa biyaya ng Panginoon? Sa Ebanghelyo rin natin matatagpuan din natin si Jesus bilang pagkaing bumaba mula sa langit na nagbibigay buhay. Nangyari ito sa isang bansa na kung saan lumindol na malakas. Nagbaksakan ng mga bahay at pagkatapos natabunan ng maraming tao. Sa unang oras, retrieval, talagang naggagawa sila ng paraan para makuha yung mga taong nalibing ng buhay. Umabot ang ilang araw, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, at ang sabi ng mga rescuer, wala na tayong makukuwang buhay. Gayunpaman din nagsikap silang ungkatin ng mga natabunan at totoo nga, ang dami ng patay. Matapos ang isang linggo, nakarinig sila ng iyak ng isang bata. Isang bata, sabi nila, halos patay na yung mga natabunan, meron pa rin umiiyak na bata. Nagdali-dali silang naghukay. Nung nahukay nila, ano nakita nila? Isang malusog na bata. Ano ang nangyari at bakit malusog yung bata? Yung kamay ng nanay niya, binutas ng nanay, nandun tumatagas ang dugo. At yun ang binibigay sa anak. Namatay na ang nanay, ang anak sumisip-sip ng dugo ng nanay niya. Nabuhay ang bata. Si Jesus, ano ang sabi niya? Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ako ang pagkaing galing sa langit. Tinatanggap natin siya para magkabuhay tayo. Ano sa isay ng buhay natin kung wala tayo sa Panginoon? Ano sa isay ng buhay natin makamit natin man ang lahat ng kayamanan sa mundong ito? Ano sa isay ng buhay natin kung wala ang Diyos sa buhay natin? Siya ang bumubuhay sa atin. Nakakalimutan natin siya kung minsan. Sabi ko nga kanina sa inyo, marami tayong masyadong alalahanin. Maging ang pagsisimba natin na kaya naman natin gawin kung minsan ng linggo-linggo o di kaya ng araw-araw. At kung nagsisimba man tayo araw-araw, tunay nga bang si Jesus ang tinatanggap at pinaglilingkuran natin o ang gusto lang natin? Binuhay nung nanay yung bata. Binubuhay tayo ng dugo at katawan ni Jesus. Yan yung nagpapalakas sa atin, nagpapalakas sa akin, nagpapalakas sa inyo. Ang kanyang katawan at dugo na nagbibigay buhay sa akin at nagbibigay buhay sa inyo. At alam niyo naman ang kwento ng buhay ko. Maraming karamdaman, maraming sakit. Saan ako kumukuha ng lakas? Sa araw-araw na Eucharistia. Saan kayo kumukuha ng lakas? Sa katawan ni Kristo. Kaya sana sa pagninilay natin ngayong umaga, makita natin ang dahilan kung bakit binibigay ni Jesus ang kanyang sarili. Una, para tulungan tayo sa mga intindihin natin, magkaroon tayo ng lakas na lumaban sa pagsubok ng buhay. Kalawa, para tanggapin natin araw-araw ang bagong lakas mula sa kanyang katawan at dugo. Ikatlo, manalig tayo na siya ang tinatanggap natin at siya lang ang buhay natin. Maraming nagsisimba rito, maraming problemang tulad ko. Maraming nagsisimba rito katulad ko na maraming karamdaman. Di ka ba nagtataka kung bakit tayo buhay? Di ka ba nagtataka kung bakit napaglalabanan mo ang lahat? Di ka ba nagtataka kung bakit nandito ka? Dahil sa Kanya. Bago lagi ang lakas natin. Bago lagi ang pagkain binibigay niya sa atin. Ano pa ang ikatatakot mo?
Ano pa ang dapat mong intindihin na hindi ka naman niya pinababayaan? Di tayo pinababayaan ng poong Jesus Nazareno. Sa unang pagbasa, tinawag tayo maging katulad, nino? Ni San Esteban. Kahit masaktan tayo, kahit sinasaktan tayo, huwag tayong gaganti. At kung minsan dyan tayo nagkakamali, dyan tayo bumabaksak bilang tao, ang maghiganti sa mga naririnig natin, ang magalit sa nagagalit sa atin, ang dumedma sa mga nandededma sa atin, ang manumbat din sa mga nanunumbat sa atin. Gayahin natin si Jesus, gayahin natin si San Esteban, pinapatay na. Ano sabi ni San Esteban? Panginoon, huwag mong kukunin ito laban sa kanila. Tayo, ako, ikaw. Kaya kailangan pa rin natin ang lakas ng Diyos. Pag nasaktan tayo, ano sabi natin? Mamatay ka na sana. Pag sinaktan tayo, makarma ka sana. Ano sabi ni San Esteban? Panginoon, huwag niyo po itong kukunin laban sa kanila. Sana magawa natin yon. Sana si Jesus ay mamuhay sa puso natin. Hindi ko sinasabing napakadali. Ako rin nasasaktan. Ako rin kung minsan nahihirapan. Minsan nasasabi ko, Panginoon, hindi ko kayang magpatawad. Panginoon, hindi ko kayang kumalimot. Pero anong sabi ko, Panginoon, ang pagpapatawad na binigay mo sa akin, siyang ginagamit ko para makapagpatawad din ako. Dahil kung ganang sarili ko lamang, hindi ko kayang magpatawad ng kapwa ko. Kailangan ko yung awa at patawad mo. Ipahiram mo sa akin na magamit ko sa iba. Ipahiram ng pag-intindi, Panginoon. Kasi kung minsan hindi rin ako makaintindi, hindi madali. Pero yun ang tawag sa atin. Maging katulad ni Jesus, mamuhay sa atin si Jesus dahil tinatanggap natin siya. Mamuhay katulad ni San Esteban, walang paghihiganti, kundi pagpapatawad. Hindi tayo mang-iisa sa nang isa sa atin. Hindi tayo mandadaya sa nandaya sa atin. Hindi tayo manloloko sa nanloko sa atin. Ano sasabihin din natin? Panginoon, huwag niyo pong kunin ito sa kanila. Kahit niloko tayo, minaliit tayo, binastos tayo, hindi po madali. Yumuyuko tayo kung minsan lumuluha. Si Jesus Nazareno ang magbibigay lakas sa atin. Mapaglabanan natin ang lahat ng masama, maging ang paghihigantit galit sa puso natin. Si Jesus Nazareno, mananahan sa puso natin, talagi bago ang kanyang pagmamahal at grasya sa atin. Nawa sa misang ito, pagdasal niyo po ang mga taong nanakit sa atin, mga taong nagsalita sa atin ng napakahirap tanggapin na salita, mga taong sumugat sa puso natin. Hayaan natin si Jesus ang maghilom nito. Mahirap, pero walang imposible sa poong Jesus Nazareno. Mamuhay tayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inaanyayahan tayo na umasa kay Jesus upang makamit ang kasiyahang maibibigay lamang ng ipinangakong langit. Ang itutugon natin, Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang simbahan naway magsikap na maihatid ang pag-ibig ni Jesus sa lahat ng taong nagugutom sa tinapay ng buhay. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang aming mga gutom at uhaw. At inawang maunawaan na ang presensya ni Kristo sa Eukaristiya
ay isang palagiang pagtawag sa atin upang ibahagi ang ating buhay sa lahat ng ating nakakadaupalag. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga nagtitiis ng gutom at pagkauhaw, naway matugunan ni Jesus na siyang ating tinapay. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga may sakit, naway makakuha ng lakas sa pagtanggap sa Eukaristiya. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga pinalakas ng Eukaristiya sa buhay na ito, naway muling buhayin sa huling araw. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Pagdasal din natin ang kapayapaan ng kaluluwa ni Pope Francis, kaya hindi na lahat ng mga yumao. Pagdasal natin ang mga may karamdaman para sa kanilang kagalingan, sa ating mga pansariling kahilingan, intensyon at mga pasasalamat. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ama naming nasa langit, isinugo mo mula sa langit ang iyong anak upang maging pagkain ng aming kaluluwa at akayin kami patungo sa iyo. Marapatin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Jesus na tinapay ng buhay, kami ay laging makasama sa iyo. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. magdiwang sa Kanya. Hallelujah! 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 Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay na iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay na iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na aming pasalamatan, ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, Ama among tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan. Sa piging na iyong buhay, hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, ang banal ang mga kaloob na ito. Pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, arang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Jose na aming obispo at tanang kaparian. Alalahanin mo si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan,
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. mga kapatid, naririto si Jesus ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang Diyos na ating lakas, ang Diyos na ating kapatawaran, ang Diyos na ating biyaya. Mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig. Pag umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala pagkat kapiling ako't wina. Di na mag-iisa, nangangamba, manungulila. Kayo'y aking inango, muling sinulong sa aking puso. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyo, tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala pagkat kapiling ako't wina. Mansang aking sinugo, huwag masita
pagsusuko. Kayo'y papangunahan, pagsasanggalang kailan pa man. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyo, tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala, pagkat kapiling ako't ina. Kahit anong dilim, anong lagim ng tatahakin, kayo'y aalagaan, gagabayan, kailan pa man. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala, pagkat kapiling ako't ina. Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin na iyong sambayanan na minarapat mo makinabang sa piging magpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan na iyong tulong at awa. Makakamtanawa namin na iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo. Na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba
karapatan